ng Ordinaryong Pilipino, ang programang may malasakit sa bayan at mamamayan. Buses ng Ordinaryong Pilipino, ang programang may pakialam sa bayan. Buses ng Ordinaryong Pilipino, ang programang tumutugon sa tanong ng mga OFW sa gitnang silangan. Buses ng Ordinaryong Pilipino, ang kaagapay ng taong bayan. Buses ng Ordinaryong Pilipino. Buses ng Ordinaryong Pilipino, bumubula sa hanay ng nanunungkulan sa pamahalaan. Buses ng Ordinaryong Pilipino, ang programang may malasakit sa bayan. Buses ng Ordinaryong Pilipino. At ang ulo'y laging ligaw, damhin mo. Buses ng Ordinaryong Pilipino. Ang landas ng puso. At ngayon, narito ang inyong kaboses. Alright. Magandang gabi po. Luzon, Visayas, Mindanao. At magandang gabi rin po sa lahat ng mga OFW natin sa mga dako ng bansa naroroon. Ano po? Dako po tayo sa ating programa, ang Boses ng Ordinaryong Pilipino, upang pag-usapan po natin ang mga mahalagang bagay na kapakipakinabang para sa bayan at para sa bansang Pilipinas. Buses ng Ordinaryong Pilipino. Sa ngalan po ng CIS, ang Community Investigative Support, ito po ang inyong abang lingkod, si Partner Melvin. Magsama-sama po tayo upang talakayin po natin ang mga mahalagang bagay na kapupulutan natin ng aral at atin pong pag-usapan para po sa bayan, para sa mamamayan, para sa bansang Pilipinas, at para po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, binabati ko po ng magandang gabi ang ating pong mga listeners, ang ating pong mga kaibigan na nakatutok, at ganun din po ang mga vloggers sa anumang dako ng bansa naroroon. Ano po? Nasa isip lamang. Thank you po sa ating intro. Once again, ito po ang inyong lingkod, si Part Melvin, at magsama-sama po tayo at atin pong talakayin ang mga mahalagang bagay para po sa bayan at para sa bansang Pilipinas. Ano po? So, pag-usapan po natin ang laganap at talamak na pagdami ng mga Chinese national sa ating bansang Pilipinas. Ano po? Tayo po'y nagtataka kung bakit po yung bansang Pilipinas dinudumog ng maraming Chinese. Ang kinababahala lang po natin dito na baka dumating yung araw na yung inukupan nilang mga subdivision ay sila na po ang maghari doon. Ano po? At yung ating mga kababayang Pilipino ay siya nang lumayas doon. So wala po ba tayong batas na pwedeng kontrolin ang pagpasok ng mga Chinese national dito sa ating bansang Pilipinas? Upang sa ganun po, naiwasan po natin ang kinatatakot natin na baka pagdating ng araw
sila na po ang maghari sa bansang Pilipinas. So, magmatiyag po tayo sa ating paligid at pagmasdan natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Sapagkat tayo po ay nagtataka, ang boses ng ordinaryong Pilipino po ay nagtataka, bakit po naging pasugalan ang bansang Pilipinas at naandyan na po yung ating pogo. Bakit po dapat po sana prioritize po natin yung mga Pilipino, sapagkat ito pong pogo ay nasa bansang Pilipinas at pag-aari nga po ng Chinese. So dapat po ang mga isinasaksak natin diyan, mga worker, yun po mga Pilipino, hindi po yung mga Chinese national. So kung hindi po nakakaintindi ng English ang Chinese national, so marapat po siguro na kumuha tayo ng interpreter para po magkaintindihan. Huwag po nating hayaan na sila po ang mamuno or sila po ang magpatakbo ng negosyong yan at tayo po ay mag-antay na lamang ng buwis nila para sa ating bansang Pilipinas. So kailangan po natin sigurong pag-aralan yung mga mabubuting bagay o mabubuting patutunguhan. Kasi tayo po ay nagtataka sapagkat sa Parañaque po may isa pong subdivision na napapabalita na pag-aari na po at napakaraming Chinese. Hindi po tayo against sa pagpasok ng mga manggagawang Chinese sa Pilipinas. Subalit dapat po i-kontrolin natin. Tingnan natin at huwag po nating hayaan na yung pong mga Chino, yung mga Chinese ay bumili po ng property ng mga Pilipino. Lalong-lalo na po ang mga land. Huwag po nating hayaan na yung mga Chinese national ay bumili ng mga land na property nila upang panimula na baka sila na yung maghari sa bansang Pilipinas. Sabi po ba? So bigyan po natin sila ng location, isang area, isang bayan, isang lugar na nananatili silang magre-rent lang doon. Hindi po sila magiging priority mag-aari ng property. Kasi pag po pinabayaan natin na yung property ng Pilipinas ibilhin ng bilhin ng mga Chinese national at sila na po ang magpatayo at magtayo ng negosyo at maalisan na yung Pilipino ng right, ay parang napakahirap po yata. Di po ba? Napapansin po ba ninyo na mga Chinese national ay dumaraming lumulubo sa bansang Pilipinas? So dapat po sana napupukusan po ng atensyon ito ng mga senador natin ng nasa Kongreso. At napapansin din po sana naman ng namumuno dyan, sapagkat ang busis ng ordinaryong Pilipino po ay nangangamba na baka pagdating ng araw ay sila na po yung maghari dyan sa bansang Pilipinas, sapagkat dumami na hindi po natin maintindihan, na nakakatakot pong isipin, nakakatakot na baka nga po dumating yung araw na yung mga property natin, yung mga ating mga land ay naibenta na po natin sa mga Chinese at sila na po ang nagmamay-ari. Huwag po nating hayaan na yung bansang Pilipinas pagharian ng ibang mamamayan. Depensahan po natin yung bansang Pilipinas sapagkat ang bansang Pilipinas po para sa mamamayang Pilipino. Hindi po ito para sa mga dayuhan. I-implement po natin yung batas na dapat yung mga foreign ay dapat meron po silang sariling lugar lang na para sa kanila. But yung lugar na yon is pag-aari ng Pilipinas, pag-aari ng Pilipino, o nagre-rent lang sila doon. Huwag nating hayaan na parang pina-priority natin yung mga dayuhan dito sa ating bansa at yung ating mga kababayang Pilipino ay siya ng hindi prioritize dito sa bansang Pilipinas. Nakakalungkot pong isipin. Di po ba? Huwag pong ganun. Kailangan po ang priority natin yung Pilipino. Ngayon kung magtatayo po sila ng negosyo katulad ng Pogo na yan,
ay dapat po, ang naandyan po is 70% na Pilipino. 30% lang po dapat ng mga Chinese na naandyan. Huwag po natin kargahan ng puro Chinese po ang magmamando dyan at mag-aari dyan sa mga ganyang establishment, sapagkat mauuwi po sa hindi maganda. Mauuwi sa ewan ko kung anong kahinatnan, kung ibang tao na po, ang ibang mamamayan na po ang maghari sa bansang Pilipinas natin. Huwag po nating antayin yun, sapagkat pag po sila may mga property na, pag po sila mayroon ng mga nabiling land, especially yung land, or nakapagpatayo sila ng mga building dyan, na malalaking building at ginawang condominium, mahihirapan na po kayo na alisin yan. Hayaan po natin na magtayo po ng mga property, ay magtayo ng mga business class sa ating bansa ay yung mga Pilipino. Yung mga Pilipino po dapat ang prioritize natin dito, hindi po yung mga ibang dayuhan, yung mga ibang country. I think pwede naman siguro joint business. Pero wag po nating i-priority at ipamigay yung land natin sa mga dayuhan like a Chinese. Wag po nating hayaan na sila po ang magpatakbo ng mga negosyo na mayroon tayo dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas po ay pag-aari ng mamamayang Pilipino. Hindi po pwedeng ariin ni numan. Ipaglaban po natin ang bansang Pilipinas, sapagkat ang Pilipinas po, yan po ay para sa atin. Huwag po natin hayaan na yung mga Pilipino ay naando sa mga kanto, naando sa mga squatter, at yung mga dayuhan natin ay naandyan sa mga exclusive subdivision. I think, sila yung mapera, sila yung makakabili ng mga ganyan. Subalit, kailangan po natin kontrolin. Kailangan natin makontrol na yung ating property, yung pag-aari ng bansang Pilipinas ay hindi kailangang mapunta sa mga Chinese national or sino pa man. Katulad po ng rules and regulation dito sa bansa kung saan ako naroroon. Dito po pag bumili ka po ng property at expat ka, dadaan ka po muna sa masusing ano ba tawag dito? CI ka po muna nila. So kung ikaw po hindi ka nationality ng bansang ito, ay baka hindi ka po nila bibigyan ng property like a land, like a house. Makakabili ka lang po ng property dito, mga sasakyan po yan, I think yan. Pero yung mga bahay-bahay na po, ay talaga pong ang pag-aari po ng mga bahay dito ay mga national po dito sa bansa na kung saan ako naroon. Yun po ang ating dapat i-implement sa bansang Pilipinas. Huwag po natin ipagbili yung ating mga ari-arian. Huwag po nating hayaan na mamuno siya po maghari-harian yung mga ibang bansa sa bansa natin. Sapagkat sapagkat yung pong ating bansang Pilipinas para po yan sa mamamayang Pilipino. Hindi naman po yan pwedeng, kahit na nga po sabihin natin na sila yung mapipera at sila yung may sapat para mabili yung ganyang land o makapagpatayo ng mga condominium, makapagpatayo ng mga business class business, ay huwag po nating hayaan na sila yung may-ari niyan. Dapat po laging pag-aari ng mamamayang Pilipino. Pag-aari dapat ng isang Pilipino. Hindi pwedeng pag-aari ng dayuhan sa bansang Pilipinas. Dahil hindi na po natin mapapaalis yun. Pag dumating yung araw, baka sila na yung maghari dyan. So, sana po tayo po mga Pilipino, magkaroon ba tayo ng consideration? Magkaroon tayo ng magkusa tayo na pagmasdan yung nasa paligid natin. Magkusa tayo na protektahan yung bansa natin. Hindi po yung aantayin natin na dumating yung time na huli ng lahat.
hindi na natin mapapaalis sapagkat meron na po silang malalaking property. So, wag nating hayaan. Matutuwa po tayo sapagkat tayo po idinarayo ng mga manggagawa dito. Subalit, hindi naman po tayo nawiwili at hindi naman po talaga tayo naiingganyo dahil nakikita po natin na parang sila na po yung naghahari. Parang sila na yung gustong masunod dito sa bansa natin. Ay hindi po ganun. Ay kita nyo nga po kung yung ibang kapulisan natin ibinabastos na lang nga po ng mga Chinese national na yan. Naandyan na po yung dinuduraan, naandyan na po yung binabalasubas yung ating mga kababayan natin. So, wag po nating hayaan ng balasubasin ng mga mamayang Pilipino, ng mga dayuhang yan. Ipaglaban po natin ang sarili nating bayan, ipaglaban po natin ang sarili nating dugo. Sapagkat wala naman pong ibang didipinsa dito sa bansang Pilipinas kundi tayo po mamamayang Pilipino. Pagkat sa atin po itong bansang ito, po tayo magpadala sa mga ganyang sitwasyon. So sana maintindihan po ninyo ang boses ng ordinaryong Pilipino sa usaping ito. Sapagkat ayaw po ng boses ng ordinaryong Pilipino na ang bansang Pilipinas ipagharian ng ibang mamamayan. Ayaw po. Sapagkat ako po ay Pilipino, ang dugo ko ay Pilipino, para po ako sa bansang Pilipinas. Okay po, nandito nga po ako sa bansa kung saan ako naroon. Nagagamit yung talento ko dito, nagagamit yung aking kakayahan, sapagkat kung gagamitin ko po ito sa bansang Pilipinas, mababa po ang value ng pera natin. So I think pagka ang Pilipinas po ay nakarecover na, hindi na po natin kailangan mga ibang bansa pa. Tayo na po mismo magpatakbo ng mga ekonomiya natin ng ating bansang Pilipinas. Hindi na natin kailangan pa mag-abroad. So tayo po nag-aalala sa ganyang usapin na dumarami ang Chinese national sa bansang Pilipinas na hindi po natin maintindihan. At talagang ang ayaw ko po talaga dyan, magkaroon po talaga sila ng mga priority like a land, like a housing dyan sa bansa natin. Yan pong ayaw ng ordinaryong Pilipino, ayaw ng boses ng ordinaryong Pilipino na mangyari. Okay lang po na naandyan sila basta't sila ay legality. Ibigay po natin yung tamang proseso, legality. Baka po yan, sa dinami-dami ng mga yan dyan, baka bukas-bukas yan, mababalitaan nyo, may mga laboratory na ulit yan ng shabu. Dahil saan ba nagmumula yung mga shabong yan? Di ba nagmumula yan sa bansa nila? Bibihira yung iba. Sino ba ang mga chemist niyan? Di ba mga Chinese din? Yun po ang kinatatakot ng boses ng ordinaryong Pilipino. Paano po kung wala na si Tatay Digong? Ayan na po ang ating iniisip. So, depensahan po natin ang bansang Pilipinas. Protektahan po natin. Huwag po natin pabayaan na utay-utayin tayo, nakamkami ng mga dayuhan. Pagkat darating po ang araw, pag hindi po nagkamali ang boses ng ordinaryong Pilipino, darating po ang araw na sila na po maghahari-harian. Sapagkat kung napapansin nga po ninyo, naku, yung mga kapulisan nga po natin, binabalasubas ng mga animal na yan, ay paano na po? Kung wala na po tayong kamay na bakal na iirol sa bansang Pilipinas. So tagilid po ang Pilipinas, di po ba? So kinukundi na po ng boses ng ordinaryong Pilipino ang pagdami at paglobo ng mga Chinese national sa ating bansa. At sana wag sila magkaroon ng mga property na katulad ng mga bahay, katulad ng mga lupa, katulad ng mga condominium na ipatatayo nila at pauupahan nila. Sapagkat pag meron na po yan mga ganyang title, ay mahirap na po nating maalis yan sa bansang Pilipinas. Sino pa po ang bibili ng mga pinatayo niyan, ng mga condominium o ano pa mga business dyan sa Pilipinas? So natutuwa po tayo sapagkat nariyan po sila. Lumalakas po yung ating tourism, lumalakas po yung ating ekonomiya. Subalit wag po sana nating pabayaan na humantong sa ganyang usapin, na hindi na po natin sila matanggal sapagkat ika nga niyan may ugat na, nagkaugat na sila.
So, nandyan sila, walang problema, nandyan sila. Basta't nagre-rent sila ng property ng bawat ng property ng Pilipino. Nagre-rent sila sa property ng Pilipino. So, maaari naman natin sigurong bigyan yan dyan ng isang, yung mga business natin, yung mga businessman natin dyan, magpatayo tayo ng isang compound nila na mumunturin natin na isang naandun lang silang lahat. Pwede natin silang pabantayan sa ating mga kapulisan, pabantayan sa mga militar natin para maiwasan yung paggawa nila na hindi maganda, sapagkat ang kinatatakot din po natin dyan, sapagkat sila nga po yung mga chemist ng mga laboratorio ng Shabu na nababalitaan natin, ay baka bukas-bukas mapansin natin yung meron na naman pong laboratorio ng mga Shabu dyan. Dahil hindi na po natin makontrol yung pagdami. Hindi na po natin mabantayan kung saan tayo pupunta. So, sana ma-aware po kayo yung mga nandiyan sa Senado na wala pong pinag-uusap-usapan kundi po yung ABS-CBN na yan. Kung isasara nyo yung ABS-CBN, isara nyo na lang, huwag na nyo nang kung ano-ano pa. Magugutom ang tao pag hindi maghahanap buhay. Yun pang aking paniniwala dyan. Magugutom ang 2,000 manggagawa kung hindi maghahanap buhay. Pero kung maghahanap buhay yan, hindi po yan magugutom. Ngayon, kung ayaw nyo na talagang marinyo ang franchise niyan, ipagbili nyo na. Ipagbili nyo kay Senador Manny Pacquiao. Mayaman si Senador Manny Pacquiao, ipagbili nyo yan dyan para bago ang franchise ng ABS-CBN na yan. Oh, di ba? Napakaganda. Hindi yun, nagtatalo-talo kayo yan, inuubos nyo lang yung oras, inuubos nyo lang yung panahon sa mga walang kwentang bagay na yan. So, huwag kayong ma-offense sa mga sinasabi ko, sapagkat totoo lang po ang mga sinasabi ko. At ito po ay nanggagaling sa kaisipan ko. So, sana may makuha kayong idea o ano paman sa mga sinasabi ko, sa mga sinasalita ko dito, sapagkat ito po ay para sa atin. Kung ang ABS-CBN ayaw nyong iparinyo ang franchise, ipagbili nyo. May mga mayayaman tayong senador dyan, andyan si Manny Pacquiao, mayaman si Manny Pacquiao, ipagbili nyo kay Sir Manny Pacquiao para makapag-operate kayo. Mapaltan yung franchise ninyo, mapaltan kung sinong Posyo Pilatong pag-aari niyan. Tapos ang usapin, hindi inaaksayan nyo ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo sa mga usaping walang kakwenta-kwenta at diyan kayo nagtatalo-talo. Ang pukusan ninyo, ang ikaasinso ng bansang Pilipinas at ikaasinso ng mamamayang Pilipino. Hindi yung naaapi yung mga maliliit at yung mga malalaking mamamayan ay lalong lumalaki. Kailangan patas tayong lahat. Lahat pantay-pantay. Tayo rin po ay nagtataka kung bakit iba po ang rate ng Maynila kaysa po sa rate ng probinsya. Ano po bang pinagkaiba ng probinsya sa Maynila? Di po ba? Huwag niyo sasabihin na pag nasa probinsya kayo, bilihin mura. Nagkakamali po kayo. Dapat kung anong rate ng Metro Manila, i-rate din niyo sa buong Pilipinas. Para patas po. Hindi yung may rate po tayong iba na sinusunod. Ay bakit, ano pong dahilan ninyo? Kailangan na natin ipaliwanag. Bakit po ba? Pag pumunta sa probinsya, mura ang bilihin? Hindi naman po mura ang bilihin sa probinsya. Ganon din po, kung gaano kamahal sa Maynila, ganon din po sa probinsya. So, dapat sundin natin yung mga panukala ng mga ipanukala ng mga senador natin, yung kapakipakinabang ng mga usapin, hindi yung mga usapin na walang kakwenta-kwenta, na lagi yung pinagtatalo-talunan. Yan po hindi po makatao at hindi po katanggap-tanggap. Lagi yung pinag-uusapan yung ABS-CBN na yan. At sinasabi ninyo na marami magugutom na tao kung tamad. Subalit kung ang isang tao hindi tamad at maghahanap buhay ka, hindi ka magugutom. Ngayon kung ayaw nyo talaga, iparin nyo ang franchise niyan, ipagbili nyo sa tao. Oh, may suggest ako sa inyo, ipagbili nyo kay Senator Manny Pacquiao dahil bilyonaryo si Senator Manny Pacquiao. Kayang-kaya niya yung bayaran. Oh, di mababago ang franchise ng ABS-CBN na yan. At sana sa susunod, wag na kayong mang-api ng maliliit na mamamayan. Upang sa ganon,
maging patas kayo upang sa ganun, hindi po kayo magkaroon ng butas o magkaroon ng violation na ikahahantong sa ikasasara ng kumpanya ninyo. At yung panggugulang sa kapwa, iwasan na ninyo. Sa lahat po ng may mga negosyo sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga networking, maging patas po kayo. Ipatupad nyo lang po yung patas na pamamalit, na pagbalita, at hindi po yung pagbalita na kung ano-anong balita na lumalabas dyan sa inyo na hindi naman po makatao. Katulad po na sinasabi ninyo na kailangan may may regular neuropsycho ang mga security guard dahil sa nangyaring dahil po sa nangyaring hostage taking doon sa mall sa na pang-hostage ni Archie Paray. Ay dapat po unang-una ninyong isa lang dyan yung mga kapulisan natin, sapagkat yung mga kapulisan natin balasubas na yung iba. Hindi ko po nila lahat. Yung mga iba po natin kapulisang balasubas, yun po ang dapat mawala sa bansang Pilipinas. Kung nabalitaan nyo po yung hipe, putang ina to si hipe. Yung bilanggong babae, kinakama. Putang ina, anong klaseng utak meron yan? Tama po ba yung ginagawa ng iba nating kapulisan na yan? Yan po yung mga pulis na salot sa uniforme ng mga mabubuting pulis. Yan po yung anay sa kapulisan natin. Hindi po tama na yung preso ay ikama mo. Putang ina to si hipe. Hayop to. Imagine mo yan. Pinagsasamantalan yung mga bilanggong kababaihan. Siguro matagal na itong pinagpapasarapan ni hipe. Kaya dapat po ang isa lang ninyong unang-una sa neuro at psycho, yung mga kapulisan nating mga siraulo. Yun po ang kauna-unahan nating isa lang. Hindi po yung maliliit na mamamayan, yung maliliit na manggagawa, maliliit na kababayan natin, siya pong minamaliit pa ninyo lalo. Sabihin po ninyo, makakakuha po ba ng license ang isang tao kung may tama po ang utak, kung siraulo po? Di ba hindi makakakuha ng lisensya? Ay hindi po kayo makatarbungan. Ang pagbabalita ninyo, kailangan itumbok ninyo at yung ayos na pagbabalita, hindi yung pagbabalita ng kasinungalingan. Katarantaduhan yung ginagawa ninyo. Hindi makatotohanan yan. Nabasa ko sa balita, nasasabihin nyo yung pag-ambush kay Kim Chiu, palabas lamang. Ay mga bulag pala kayo Paano nyo nasabing palabas lamang yun? Ano ba yung tingin nyo doon sa nasa loob ng sasakyan ni Kim Chiu? Basiyo o bullet? Di ba bullet yun? Punglo yun, yung tinatawag na punglo, yung nasa dulo, yung bala. Ang tanga talagang ubod ng katangahan at kagaguhan yung mga nagka-captured ng mga news na ganyan na hindi muna pinag-iisipan kung ano ang impact. Sabihin yung palabas lang yung pag-ambush kay Kim Chiu. Palabas ba yun? Nakikita nyo ng bullet yung nasa loob ng sasakyan. Kung ang putok ng baril nasa loob ng sasakyan, basiyo ang nasa loob, hindi yung punglo, hindi yung bala. Di ba? So nasa loob ng sasakyan ni Kim Chiu, bullet, punglo ng bala. Hindi yung basiyo ng bala. Yung basiyo ng bala ando sa karsada, ibig sabihin ang bumaril kay Kim Chiu nasa labas. Kaya yung pagbabalita nyo sa mga estasyon ng telebisyon, ayusin ninyo. Hindi yung nagbabalita kayo ng walang katotohanan o walang kapararakan na ginagawa-gawa lang ninyo na para pagkaguluhan lang kayo. Kaya sa susunod, kaya yung ABS-CBN ay napapasara dahil may mga bias kayong ginagawa. Hindi lang yung ABS-CBN, marami kayo dyan. Antay-antayin lang ninyo. Kaya ibalita ninyo yung ayos lang na balita para hindi kayo nagkakaroon ng butas o hindi kayo nagkakaroon ng problema. Hindi kayo magkakaroon ng problema sa network ninyo, hindi kayo magkakaroon ng problema sa renew ng kontrata ninyo, ng franchise ninyo. Dapat makitotohanan lang po tayo dito. Ang isay ko nyo, ang inyuro nyo, yung mga kapulisan nating balasubas na naglipa na dyan sa bansang Pilipinas. Huwag yung mga security guard na pinag-iinitan ninyo
may dahilan si Archie Paray kung bakit siya ng hostage. Ang dahilan ni Archie Paray kaya siya ng hostage dahil hindi siya pinakikinggan. Napakalinaw naman. Balasubas din yung nagbalita na sinasabi may tama daw sa utak si Archie Paray. Ay putang ina ninyo naman. Masasabi ko sa inyo. Bakit ba yung hipe na ikinakama yung mga preso, nasa matino bang pag-iisip yon? Balasubas, nako, ayawan ko na lamang po. Ay talagang mapapamura talaga tayo dito ng mapapamura pagpapatulan natin yung mga ganyang bagay. Sapagkat ito pong usaping ito hindi po natin dapat ito inaatrasan. Wala pong ibang magbabalita nito. Wala pong ibang magsasabi ng katotohanan dito. Maliban lang po sa mga vlogger. Dahil yung vlogger po ay tarantadong vlogger lamang yung magbablog ng walang katotohanan. Di po ba? Si Raulong vlogger lamang yung magsadadakdak dito sa harap ng live na walang katotohanan ang sinasabi. So lahat po ng sinasabi natin dito is katotohanan po. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Bago ko po ini-airy itong salitang ito, pinag-aaralan ko po masyado. Kung bakit sinabi ko sa inyo na tarantado si Raulo ang nagbabalita na ang pag-ambus Kim Chiu ay palabas lamang, ay hindi po palabas yun. Sapagkat hindi naman po basiyo ang nasa loob ng sasakyan ni Kim Chiu. Yun po ibulit. Yun po ipunglo ng bala. Hindi po basiyo yun. Ay sana naman yung nagbalita ng ganon ay ayusin nyo naman. Hindi ko na kayo i-mention sapagkat mahirap din pangalanan kayo. Dahil napakalaki niyong tao. Sana ayusin ninyo ang pagbabalita. Ang pagbabalita ay dapat nasa ayos lang. Patas lang na pagbabalita, nasa maganda at nasa maayos. Mahirap po sa atin Para lang tayo magkaroon ng atensyon, ginagawa po natin katarantaduhan yung ating pong pag-iere. Ginagawa nating katangahan ang ating pag-iere. Kahit po sa atin walang manood, kahit po sa atin walang magtangkilik, at least na i-voice out natin yung pawang katotohanan. Darating at darating po yung araw na maririnig at marirealize ng tao na makakapanood na totoo po ang mga sinasabi. Huwag po tayo maggawa-gawa ng ano-anong kwento na hindi naman po kanais-nais, hindi naman po kaganda-ganda, na kasisira po ng iba. Di po ba? So sana huwag kayong sa lahat ng may mga network, huwag kayong bias sa pagbabalita ninyo. At sana yung mga maliliit na mamamayan, huwag nyo namang itrato na parang lamok na lamang, kaliit, na kung makahusga kayo, wagas na wagas kayong makahusga. Nakala nyo naman, wala rin kayong pagkukulang. Na sa totoo na, kayo nga yung may mga pagkukulang na napakalaki. Maging patas tayo dito mga sir, sapagkat hindi po asinso ang bayang Pilipinas kung ganyan po ang sistema natin. Walang kakwinta-kwintang mga pinagsasasabi. So i-aware natin yung sarili natin. I-implement natin sa sarili natin yung katotohanan lang sasabihin natin, hindi yung pawang kasinungalingan. Kung gusto nyo ng neuropsycho, ang isa lang ninyo yung mga kapulisan natin, balasubas dyan na naandyan at sinisira yung mga matitino nating kapulisan. Yan po ang psycho at inyuro natin. Sapagkat hindi po magagawa ng isang tarantado, mabuting pulis ang katarantaduhan na ginagawa niyan, katulad na nga po niyang kihiping yan. Kung napapansin nyo, marami na po nagsasabi sa akin, marami po nagsasadya sa akin na tigil-tigilan ko raw ang pagbabatikos ko sa mga kapulisan. Bakit titigilan ko ang pagbatikos sa mga kapulisan natin? Alam naman natin sala ang ginagawa. Ano yun? Uunurin pa natin yung sala. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, ang akin pong stand dito ay ang community investigative support. Pinaninindigan ko po ang community investigative support. At yan po gagawin ko. Kahit po ako nagsusulo, gagawin ko po yan. At ibu-voice out ko kung ano po yung naiintindihan ko. Pero hindi po ako magbo-voice out nang alam ko na ikapapahama ko. Dahil alam ko rin po na maaaring mahantong ako sa kulungan dahil sa ginagawa ko. Subalit, ito pong lahat ng sinasabi ko ay pawa pong katotohanan ito at hindi po ito katarantaduhan lamang. Lahat po ng sinasabi ko dito, pinag-aaralan ko muna upang sa ganun
hindi po ako mahulog sa balon. So, kaya po sa lahat ng mga kasama natin, ng mga vloggers, tayo po yung nagpapasalamat dahil nandyan po sila. Kahit po tayo binabatikos, kahit po tayo hindi tinatantanan ng kung sino man po Sio Pilato nasa paligid natin, tuloy lang po ang laban. Basta't para po sa bayan, para sa bansang Pilipinas, tuloy po ang laban. So bago po tayo mamaalam, binabati po natin ang ating mabait na sister, si Sister Ma'am Dangsky Altamirano ng Italy. Ano po? Florence, Italy. Magandang gabi sa iyo dyan, ma'am. At salamat po sa lahat na nagsuporta kay Atty. Glenn Chong dyan pag greet and visit sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa lahat po ng mga Pilcom na nandyan sa inyo, na kasanib ninyo, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Ingat-ingat po tayong lahat. Sa lahat po ng mga OFW na mga convicted ng INCOV-19, mag-iingat po tayong lahat sapagkat alam naman po natin na lagana po ang virus. So ingat-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.